Balita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salembay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad kasama si Hamsari Pala. MHS Delivers, sumasahimpapawid upang maiparating sa inyo ang mga dapat ninyong malaman ukol sa mga serbisyong pabahay, regulasyon at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bibara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. MHS Delivers. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. At isang magandang makatahanang umaga po sa ating lahat. Isang magandang araw ng Huwebes, ikalabing-2 ng Hunyo. At sa ating lahat, sa mga tagapakinig sa DXMS Radio Vida 882 kHz at sa mga nanonood ng live stream sa MHSD BARM Facebook page. Narito muli ang programang MHS Delivers na nagbibigay ng impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro, Autonomous Region and Muslim Mindanao. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Juwayriya bin Emran Muhammad, at ito na po ang ika-224 na episodyo ng ating programa na walang ibang hinihiling kundi maggabay, magbigay ng tamang impormasyon na magagamit sa pagpapatakbo ng kabuhayan at pamumuhay hindi lamang sa rehiyon ng Bangsamoro kundi pati na rin sa ating mga kabalay na sa labas ng rehiyon. Para mas mapalaganap ang ating programa, i-like, share at mag-comment sa ating live stream. Pwede rin po kayo mag-subscribe sa ating MHSD BARM YouTube channel, kung saan mahanap ang lahat ng nakaraang episodyo ng ating programa, pati na rin mga episodyo ng ating Marawi Office. Pero bago tayo dumako sa ating mga segmento ngayong araw na ito, pakinggan natin ang ating mga kabalay na kasama ngayong araw na ito. I-save natin yung bagong initiate for last. For now, ang ating right-hand lady sa episode na ito. Kumustahin natin si Kabalay na Jazz. Kabalay na Jazz. Assalamualaikum warahmatullahi sa ating mga kabalay na nanonood. Isang makatahanang umaga po sa ating lahat at narito po na naman po tayo para sa panibagong episodyo ng ating programa. Welcome back, Ate Jazz. And speaking of ating bagong initiate sa ating programa, pakinggan natin for the first time I believe sa ating episode ang ating pinakabagong dagdag sa ICS Information Communication Section. Pakinggan natin ang boses na ni Kabalay na Rakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang makatahanang umaga po sa ating mga kabalay. Ako po ang inyong lingkod na si Anwar D. Rakim Jr., ang Information System Analyst ng Ministry of Human Settlements at ng Information Communication Services. Information Communication Section. Sige lang, bago lang siya. Pwede, ma-excuse pa yan. Hindi kaya ng iba dyan na ilang buwan na sa ICS, hindi pa nila memorize. So, welcome, Kuya Rakim. Kumusta? Kumusta ang first time mo graduate? Hindi ka nag-try sa Marawi natin na radio program? Hindi nakatry. May puro technical lang. Pero alhamdulillah, okay naman. Well, welcome sa ICS. Mas nauna ka pa naging host sa radio program kesa sa ating mga kabalay na si Kuya Mans, pati si Kuya NG. So that's funny for me. Yung tipong Kuya NG, Kuya Mans, kailan ang turn ninyo? Kailan naman kayo ang uupo dito sa upuan? Hindi siya tumitingin, no? Hindi man lang tumitingin si Kuya NG, oh.
So, pero with that, yun po ang ating makakasama ngayong araw na ito sa ating episode. Ano po ang maririnig nating mga segmento sa ating mga kabalay? Mapapakinggan natin mamaya sa mga segmentong balitaan, IPH at HSF. Pero pakinggan din natin ang highlight na speaker natin sa episode na ito. Muling nagbabalik ang ating nagtatangging-tingin sa mga pinaka-active na chiefs natin sa MHSD para talakayin ang MHSD's Digitalization Initiative with GCash. Para sa ating MHS Discusses, pakinggan natin, kumustahin natin ang ating ang guest speaker natin ngayong araw na ito. Lagi ba kundi ang Chief ng Policy stay lang kayo. Ang ating Chief ng Policy Development and Coordination Regulation Division ng PDCRD Chief, Sir Abdul Hamid C. Alawi Jr. Welcome po, Sir Gadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat sa pag-welcome and salam po sa lahat sa buong Bangsamoro, sa Housing Arm of the BARM, co-employees and our dear beneficiaries. I really love itong persona ni Sir Gadi tuwing nag-guest siya sa radio program. Paminsan-minsan ko lang narinig ang ganitong boses niya sa atin. Nakatawa siya. And with that, mas lalo natin maririnig ang version nito ng Sir Gadi. Actually, itong version ng Sir Gadi all the time. Hindi nyo lang mapapansin. Mas lalo natin mapapakinggan si Sir Gadi sa ating talakayan mamaya. Ano nga ba itong digitalization initiative ng MHSD kasama ang GCash? Malalaman natin mamaya sa ating segmentong MHS Discusses sa ating mga talakayan maya sa ating programa. Pero before that, tayo po ay dadako sa ating unang patalastas. Sa ating unang mga paalala ngayong episodyo na ito, pakinggan natin ang 9 requirements para sa ating housing loan. At magbabalik po tayo para sa ating segmentong balitaan. So, without further ado, Kuya Angie, take it away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng kumpanya, opisina o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar makakuha ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga struktura sa Phase 1 at 3, sa may Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat, layunin ng Ministry pagpatuloy ang mga proyekto sa Cotabato City, Special Geographic Areas, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kailangan ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, certificate of employment and compensation. Notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Pang-lima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers at tayo po ay nagbabalik para sa ating segmentong balitaan. Ngayong araw na ito, meron po tayong 3 headlines.
MHSD muling nagbigay ng technical na tulong sa mga LGU ng Maguindanao ukol sa pagsasama ng SIDRA sa CLUP. MHSD nakibahagi sa ika-17 PAGSO National Convention. At mga records officers ng MHSD napalakas ang kapasidad sa tamang pamamahala ng mga record ng gobyerno. Para sa ating unang balita, MHSD muling nagbigay ng technical na tulong sa mga LGU ng Maguindanao ukol sa pagsasama ng SIDRA sa CLUP. Narito si Kabalay na Jazz. Sa pamamagitan ng Environment, Land Use and Urban Development Division o ILUD, nagbigay ng technical na tulong ang Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang housing arm ng BARM sa local government units o LGUs ng Maguindanao del Norte at Sur sa pagpapahusay ng mga mapa at pagpa-finalize ng write-ups ng kanilang Comprehensive Land Use Plans o CLUP at pagpapaunlad at pagsasama ng kanilang Climate and Disaster Risk Assessment o SIDRA na ginanap sa Dream Wavers Hotel, Coronadal City noong ika-26 hanggang ika-28 ng Mayo taong kasalukuyan. Kinilala ni Suharto S. Wahab, ENP Rhea Reb, Director 2 for Technical and Regulatory Services, ang aktibong pakikipag-ugnayan ng mga kalahok na LGU at binigyang diin ng ang patuloy na pangako ng Ministry sa pagbuo ng mga teknikal na kapasidad ng mga lokal na pamahalaan sa pagpaplano ng paggamit ng lupa na sensitibo sa panganib. Binigyang diin din ni Director Wahab ang kritikal na kahalagaan ng pagsasama ng SIDRA sa mga local development frameworks upang mapahusay ang katatagan ng klima sa Bangsamoro. Binigyang diin naman ni Atty. Janisa M. Macapantar, ENP, ILUD Chief, ang kaugnayan ng pagsasanay sa pagtiyak ng mga CLUP ng mga LGU ay sumusunod sa mga pambansang patakaran tulad ng Climate Change Act at Disaster Risk Reduction and Management Act. Hunikayat niya ang mga kalahok na may maximize ang pagkakataon sa pag-aaral at ituring ang mga output bilang mahalagang batayan sa pagsasapinan ng kanilang CLUP at mga zoning ordinances. Sinimula ni Chief Macapantar ang aktibidad sa pagpapakilala sa konsepto ng SIDRA, ang mga legal na basehan nito at ang kahalagaan nito sa spatial planning. Inilatag niya ang hierarchy ng pagpaplano, mga mandato ng institusyon at ang daloy na pamamaraan ng pagsasama ng SIDRA. Samantala, itinuro ni Ali M. Macadaag, Housing and Homesite Regulation Officer, for ang kahinaan at pagtatasan ng panganib. Ipinakilala niya ang mga tool para sa pagsukat ng sensitivity, kakayahang umangkop at pangkalahatang antas ng panganib. Sinuri ng mga kalahok ang mga kahinaan ng kanilang mga munisipyo at gumamit ng mga risk matrix upang pag-uri-uriin ang mga epekto sa panganib sa iba't ibang sektor. Ginabayan ni Arturo B. Racaza, Geographic Information System o GIS Specialist, ang workshop sa pagsusuri sa panganib at mga prioridad na desisyon. Inilapat ng mga LGU ang kanilang datos ng exposure at kahinaan upang matukoy ang mga lugar na nangangailangan ng atensyon sa kanilang mga plano. Ibinahagi naman ng MHSD ang technical na tulong sa panahon ng mga mapping session at pagsusuri upang pinuhin ang mga output. Tinalakay ni Liamir M. Sakal, GIS Assistant, ang komprehensibong pangangalap at pag-organisa ng hazard at climate data. Ipinaliwanag niya kung paano maayos na mahahanap ang mga mapagkakatiwalang data sources at matukoy ang mga potensyal na panganib na naugnay sa kanilang mga LGU. Pagkatapos ng lektura, tinukoy ng mga kalahok ang exposure ng kanilang lugar sa panganib sa kanilang pagpaplano. Pinangunahan ni Ebiamir O. Singson, GIS Assistant, ang sesyon sa pagbuo ng exposure database. Tinalakay niya kung paano matutukoy ang mga elementong nasa panganib at kung paano imapa ang mga exposure data sets tulad ng populasyon, infrastruktura at mga pamayanan. Ang sumusunod na workshop ay nagbigay daan sa mga LGU na gumawa ng kanilang mga exposure datasets na may hands-on na suporta mula sa mga facilitator.
Inaharap ng mga kalahok ang kanilang mga paunang output na kinabibilangan ng mga hazard at exposure maps, mga pagtataso ng kahinaan at panganib at tinukoy ang mga prioridad na lugar para sa intervention. Ang climate change projection analysis at climate impact chain ay binahagi rin na nagpapakita ng komprehensibong pag-unawa kung paano nakakapekto ang mga climate driver sa mga lokal na sektor ng pagunlad. Ang mga facilitator ng MHSD ay nagbigay ng mga puna upang gabayan ng mga LGU sa pagpapabuti ng kanilang mga output para sa pagsasama sa kanilang mga draft na CLUP. Ang mga kalahok ng LGU mula sa MDN ay nagmula sa Dato Udin Sinsuat at Kabuntalan, habang ang mga kalahok ng MDS ay mula sa Dato Abdullah Sangki at Tampatuan. Lahat sila ay nakatuon sa pagpapabuti at pagsasapinal ng kanilang mga sidra output bilang bahagi ng kanilang paghahanda sa CLUP. Para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamamahay ng Bangsamoro, ako ang inyong lingkod Jasmine, magbabalik. At ang ating sunod na balita, MHSD muling nakibahagi sa ika-17 Pagso National Convention. MHSD nakibahagi sa ika-17 Pagso National Convention. Aktibong nakilahok ang mga kinatawan mula sa Ministry of Human Settlements and Development, ang MHSD, ang housing arm ng BARM, sa 17th Philippine Association of General Services Officers o PAGSO National Convention na ginanap sa Paradise Garden Hotel and Convention Center, Boracay Island, Malay, Aklan noong ika-21 hanggang 24 ng Mayo 2025. Sa temang Building Unity, Strengthening Service, a Shared Commitment to Excellence, nagsilbing plataforma ang konbensyon para sa mga government officers na may kapag-network, magbagi ng pinakamahusay na kasanayan, matuto tungkol sa mga bagong teknolohiya, at talakayin ang mga hamon at pagkakataon sa larangan. Malaking tulong para sa General Services Section o GSS ang pagdalo sa PAGSO Convention sa unang pagkakataon. Kasamang procurement, supply, internal audit at ang Chief of Staff, marami kaming natutunan tungkol sa pagpapabuti ng aming trabaho. Wika ni Bay Shahani Estan, GSS Head. Natutunan ng mga kalahok kung paano epektibong pangasiwaan ng ibang mga tanggapan ng mga katulad na gawain. At nagbigay sila ng inspirasyon sa pagpapahusay sa organisasyon, trabaho, networking, at pagkakaisa. Lubos kaming natuto at umunlad. Sa pangkalahatan, binigyan kami ng PAGSO ng mas mahusay na kaalaman, mas malinaw na direksyon, at pinalakas na pakikipagtulungan. Ipinaalala nito sa amin na ang aming mga tungkulin ay maaaring nasa likod ng mga eksena, ngunit mahalagang bahagi ang aming pangganap para mapanatiling maayos ang mga operasyon ng ministry. Inaasahan namin ang higit pang mga aktibidad na tulad nito sa hinaharap at umaasa kaming mga kawani mula sa General Services na magkakaroon din ng pagkakataong sumali, pagbabahagi ni GSS Head Tan. Dumalo sa PAGSO kasama ang mga kinatawan ng MHSD, ang mga local chief executives, department at division heads, general services officers mula sa local government units, inventory committee members, supply and property officers, accountants, budget officers, bids and awards committee o BAC members, secretariat at technical working groups, appraisal and disposal committee members, at iba pang interesadong empleyado at kawani ng gobyerno. Kinatawanan ng MHSD kasama si GSS Head Tan ni na Chief of Staff Ajibdio Dindi Bara, Internal Auditor Alexander B. Pialan, Procurement Section Head Hasanor D. Ambuluto, Supply Section Head Amina P. Baragona, Administrative Assistant 5 Alan P. Mindalano, Administrative Aid 5 Zunaira G. Linso, at Administrative Aid 4 City Nadja G. Makasundig.
Para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamamahay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Juairia Bintemran Muhammad, nag-uulat. At para sa ating huling balita sa araw na ito, MHSD, mga records officers ng MHSD napalakas ang kapasidad sa tamang pamamahala ng mga record ng gobyerno, nagbabalik si Kabalay na Jazz. Sa paghahangad ng kausayan, pinalakas ng mga record officer ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ang kanilang kapasidad sa disposition administration matapos makilahok sa mga serye ng talakayan, workshop at interactive na mga diskusyon sa pangangasiwa ng National Archives of the Philippines o NAP na ginanap sa Harold's Hotel, Cebu City noong 20 hanggang 22 ng Mayo taong kasalukuyan. Tinitiyak ng wastong records disposition ang transparency, kahusayan at pananagutan sa mga transaksyon ng pamahalaan. Wika ni Elizabeth B. Ije, Chief Records Management Analyst o CRMA, isa sa mga resource speakers. Partikular na sinanay ang mga kalahok sa wastong pamamahala at pagtatapon ng mga record ng gobyerno bilang pagsunod sa mga pambansang pamantayan at mga legal na kinakailangan. Pinatawanan ni Charani B. Pandi, Records Officer 3 at by Almira A. Janalan, Records Officer 2 ang MHSD. Dadagdagan ng kanilang praktikal na kaalaman at mga kasangkapan sa pagpapatupad ng isang mahusay na records disposition system upang matiyak ang wastong pamamahala ng mga talaan ng gobyerno, mabawasan ang hindi kinakailangang pagtambak ng mga dokumento at pag-iingat ng mahalagang record. Nagsimula ang programa sa pagtatanghal ng mga mahalagang katangian ng Republic Act No. 9470, isang batas upang palakasin ang sistema ng pamamahala at pangangasiwa ng mga archival records, pagtatatag para sa layunin ng NAP at para sa iba pang mga layunin. Sinundan ito ng pagtala ng mga aktibidad na ginagawa sa pangangasiwa ng isang records disposition program. Nagkaroon ako ng mas malinaw na pag-unawa sa mga legal na batayan at pamamaraan para sa records disposal. Binigyan ako ng mga kasangkapan at kumpiyansa ng mga aktibidad upang ipatupad ang schedule ng records disposition sa loob ng MHSD. Wika ni Records Officer 2 Janalan. Nagsilbi rin bilang mga resource speaker mula sa NAP kasama ni CRMA Eje, sina Christine E. Licopit at Esha R. Dondonilla, Senior Records Management Analyst, at Kit P. Toling, Officer in Charge ng Regional Archival Network Cebu. Para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamahay ng Bangsamoro, akong inyong lingkod Jasmine, nagbabalita. Syukran Ate Jazz, at yun po ang ating tatlong headlines para sa araw na ito. Kami po ay magbabalik para sa segmentong IPH, segmentong HSF, ang ating highlight na MHS Discusses, and of course ang ating KKK para sa ating programang MHS Delivers. Makalipas nitong mga paalala. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ng pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS Delivers.
Welcome back sa ating MHS Delivers, episode 224. Nagbabalik po tayo para sa ating segmentong impormasyong pambahay at hanap buhay, kung saan marinig natin ang ating bagong fresh blood, ang ating new blood. Sir, ang ating kabalay na si Kuya Rakim. Take it away. Anong ating IPH? So, ang ating IPH ngayon ay about sa e-signature ng DICT. So, sa panahon ngayon ng digital transformation, isa sa mga pinaka-importanting tools na itinutulak ng DICT or ng Department of Information and Communications Technology ay ang paggamit ng electronic signature o mas kilala bilang e-signature. Okay. Ang e-signature ay isang digital na paraan ng pagpirma ng dokumento gamit ang computer, tablet, or kahit yung mga smartphone natin. Okay. Hindi mo na kailangan mag-print, mag-scan o pumunta sa opisina. Just a few clicks, maaari ka nang lumagda anytime or anywhere. So, hindi lang ito basta digital na pirma. Okay. Ang e-signature ng DICT ay legal, kinikilala sa ilalim ng Electronic Commerce Act of 2000 or RA 8792. 2000? Yes. This has been for 25 years available? Electronic Service Act of 2000. For 25 years, pwede natin tong ginagawa. Oh dear. Traditions aside, is this an application? Is this application? Pwede rin siyang sabihin nating software na ginagamit sinusulong or tools na sinusulong ng DICT. Next one is secure or may ginagamit siyang encryption or authentication kaya ligtas laban sa pamimeke. Then, efficient, mabilis ang proseso, walang pila or tipid ang oras sa paggastos, eco-friendly kasi walang papel at tinta kaya nakakatulong sa ating kalikasan. And lastly, layunin ng DICT na isulong ang e-governance, malaking bahagi na ginagampanan ng e-signature sa pagpapabilis ng serbisyo ng gobyerno. Ito rin ay sagot sa hamon ng modernong panahon, lalo na ngayong marami na ang transaksyon na kailangan gawing online or digital. So sa madaling salita, ang e-signature ng DICT ay simbolo ng makabagong serbisyo, ligtas, ligat at maasahan. Alright. Then inshallah, sa patuloy na digitalization ng Bangsamoro at sa e-governance ng ating chief ministers, even before at now, talagang masusulong natin yan either sa ating ministry or sa BARM in general. I believe may mga meetings tayo na itong nakalipas para sa pagsulong yan sa ating ministry. Inshallah, sa ating ministry may magaganap na training in collaboration with the DICT Region 12 regarding sa e-signature, and hopefully makiter nila tayo mabigyan ng mga e-signature sa bawat employee ng ministry natin. Alright, then happy ICT month. ICT month? Is it yes, ICT month po ngayong June at national and also in BARM. Nice. Alright then. Thank you sa inyong IPH Kabalay na Rakim. At of course, after ng ating impormasyong pambahay at hanap buhay, dadako naman tayo sa ating segmentong health and safety first. Kuya, I believe si Kabalay na Jazz ang makakausap natin dyan. Kabalay na Jazz, take it away. Yes, isang bigla ang health and safety first na hindi, nakaplano ito. Buong week, nakaready na siya. Actually. Okay, isang makatahan ng umaga sa ating lahat. Sa ngalan ng ating kabalay na si Hamsari Pala, ako po ang magbibigay sa inyo ng segmentong Health and Safety First. Okay, so ang ating title sa ating HSF ay Tigdas, Iwasan at Labanan. Ngayong buwan ng Hunyo ng kasalukuyang taon, muling pinalahanan ang publiko sa rehiyon ng Bangsamoro na maging mapagmatsyag sa sakit na tigdas o measles na kamakailan lamang ay muling naitala sa ilang bahagi ng BARM. So ano nga ba ang tigdas? Ang tigdas ay isang lubhang nakakahawang sakit na dulot ng virus. Kadalasan itong nagsisimula sa mataas na lagnat, sipon, ubo, namumulang mata at makalipas ang ilang araw ay lumalabas ang mapupulang pantal sa buong katawan. Pantal? Yes, mga pantal-pantal. Parang like, rashes. Yes, okay. Wala pa ba si Hamsari nun? Okay. So, paano natin may iwasan ang tigdas? Kaya wala pa siya dito ngayon. Maybe pagbalik. So, ito yung mga tips natin para maiwasan ang
tigdas. Una ay yung bakuna ang susi. Of course, meron tayong particular na MMR vaccine na available siya sa ating mga city health. Okay, sa ating mga barangay. Libre lang man po ito. Sa pangalawa is panatilihing malinis ang katawan at kapaligiran. Pangatlo, iwasan ng matataong lugar kung may sintomas ng sakit. At ang panghuli ay agad na kumonsulta sa health center sa oras na makitaan ng sintomas ng tigdas. So meron ditong paalala ang Ministry of Health BARM na ang sinabi dito ay mas ligtas ang batang bakunado kaysa batang ginagamot. Sama-sama nating pigilan ng pagbabalik ng tigdas sa Bangsamoro. Sa ngalan ng ating kabalay na si Amsari muli, yan po ang segmentong Health and Safety First para sa episodyong ito. Speaking of Kuya Hamsi, on travel sila ngayon kasama si Ate Sally at si Almanzor. Kuya Mans, kaya wala po sila ngayon dito. Kaya si Kuya NG at si Kuya Rupert ang nagalid. Si Kuya Rupert nandiyan din talaga siya. We appreciate him. Pero si Kuya NG ngayon na nagalid sa ating technical side for today. Fia Manila po sa inyong travels ngayong araw na ito at sa susunod na mga araw. Sa ating MHSD team and everyone in general. Ingat po kayo lagi sa biyahe, Fia Manila. And with that, yun po ang ating segmentong HSF at IPH. Syukran sa ating mga kabalay na si Rakim at Jazz. And with that, narito na po tayo sa highlight segment ng Every FMHS Delivers, kung saan marinig natin ang boses ng ating guest speaker para talakayin, para pag-usapan ang topiko sa araw na ito. At sa araw na ito, ang topiko ay MHSD's Digitalization Initiative with GCash. Very timely, seeing ICT month po ngayon. O, diba? Timing lang. Definitely, nakaplano namin to since May, surely. But without further ado, nagbabalik po ang ating Chief of Policy Development Coordination Regulation Division, Sir Gadi. Kumusta po kayo ngayong araw na ito? Alhamdulillah, masaya. Very thankful. Masaya at very thankful. We are invited once again to share what has been happening around. What has been happening around, sir? Let us discuss what has been happening around. Specifically, ano po ang significance nitong naganap na GCash workshop itong nakalipas at paano po siya na-align sa ating MHSDs na mga mandato at mga operations? Actually, it's a partnership with the GCash, and we had we both have common goals, no? Okay. They wanted to reach. They have this public sector team, a very active public sector team, led by the Vice President of GCash for Public Sector, Ma'am Cleo Celeste Santos, and they really want to reach out to government offices. For us, naman, we wanted to be on board on the GCash initiatives because it's really the most ubiquitous way of going fintech, no? If any government office going fintech, GCash is on that. So the mandate for us is actually part of our adherence to priority programs of the Bangsamoro government. Number 2 on digital infra and governance. Number 7 on sound protection and accessibility, and number 8 on disaster response. Disaster response. Yes, because with GCash you could just send the amount, no? If everything falls through, no. It does forego a lot of the bureaucracy, in fairness. Yes. Then, let's dive into the meat of this. May ano po yung tema nitong activity at paano po siya naganap? Sino-sino po yung mga kalahok sa activity na ito? So the event was hosted by GCash Public Sector Team and MHSD BARM. Now, the theme is transforming communities, empowering BARM through digital access and e-governance. And although kami lang, we thought that hindi lang siguro kami pagdating sa e-governance, no? Hindi lang siguro MHSD and GCash ang nag-usap. And since it's GCash first time to go to BARM, we helped them organize their sort of a roundtable discussion / caravan activity to let other ministries
know what is GCash is and how they should be and how can they partner with GCash in a more customized way, either one-on-one bilateral with GCash, or if they want something like multi-partnership, like for example, for us in the housing sector, the new Department Secretary at DSUD says that there must be a push for one-stop shops for housing, for services, for frontline services. So baka kailangan namin makipag-usap sa LGU, no? LGU and Menre and Mafar, and all of these should be, probably all of us should be on digital payments para hindi na kami magdadala ng cashier sa place. So these are things that are very much important, and everybody important in the way that at the onset it's we are clear. GCash and MHSD is clear that we want multi-stakeholder partnership in going digital. No? Alright. At yung for now, ang ating other stakeholders would be other ministries of the BARM. Yun ang initial target natin. Opo. And may plano tayo to evolve further than that, na may private sectors din later on na of course. Alright. Yes. It's also in moving forward sometime the next few months. This will be in a partnership with yung mga MOU natin ng mga private sector investors that ideally, if they're gonna set up shop, they should be on GCash, no? Digital governance on digital services. This my bad for this one, pero for the uninitiated, yung for konting backgrounder kung ano nga ba itong GCash na ito, it's basically a mobile app, or I believe yung ma-access mo rin siya online through websites. I think the term is fintech, financial technology. So it's basically an application na pwedeng kang mag-bank transfer ng pera sa ibang taong may GCash or ibang ibang fintech applications. And you can remove the word bank, no? Cash transfer digitally, alright, no? So pwede mong i-connect yung, I believe, yung financial accounts mo, whether it's through bank or other profiles. Yes, 3 ways. First thing is, if you cannot go with the face-to-face filling up of forms, you can have a QR code at your shop, no? For example, di ba? Parang kailangan mong mag-i-receive yung ice cream talaga, no? You have to, it should be that. And then, kung pwede naman, through the app, no? If you have to pay us some regulatory fees, you can just find our logo in the GCash app and pay the regulatory fees. Or the third way of paying to us is you can go to our website and then scan any code there or put some information, and you paid your dues. Alright. And then dalhin ay kung may kailangan pang further transactions, dalhin lang nila yung resibo from the app, and nabayaran na lahat. I-confirm namin na nabayaran na lahat, and proceed na yung transactions kung ano man yung transactions. You don't have to leave your home. Parang it's you don't have right now. No, we have. You don't have to leave. You don't have to cancel your travel to sign a document, as we've explained earlier. For now, you don't have to leave your office to pay your dues to government offices such as MHSD. Inshallah, in the future. Inshallah. Kahit ngayon actually, parang yung kuryente namin online na namin binabayaran eh. So hindi na kami nakikipila sa Colite para babayaran siya. The only difference with us is that the government, there should be legal certainties that must be established, no? So we've also invited MFBM, no? Kasi if there is any issuance from them, no, for us to be able to clearly define how should we use GCash, no? Then they're there, and then that's what GCash has as among the many fintech providers. They actually have a public sector team that researches the legal setup in the Philippines. So when they do this sort of RTDs and caravans, they actually explain to government offices that we have EO 170, that the government should adopt digital payments or in disbursements and collections. We have Republic Act 11032 on ease of doing business and things like that. So they have this research team that explains to them. So when they go to a government office,
government office most usually signs up. So they're saying that they have around 500 government offices on board GCash right now. Alright. So it's you can test it by looking at your GCash, and you have icons there for government payments, and you'll see the number of government, especially LGUs that have signed up with GCash. Alright. Isang magandang paraan 'yan para sa ating mga future projects din na hindi pa siya na establish for digital payments. So mapag-usapan natin 'yun in a bit. As mentioned by Sir Gadi, isa sa mga major stakeholders natin for na lumahok din po sa program ang MFBM para sa kumaga matutunan din natin, mapag-usapan ang further details nito. Pero naganap na yung workshop. Paano po yun siya? Like may presentation ng GCash, nakinig yung mga tao, may workshops. Ano po yung workshops na naganap? Primarily there were two big parts. The first part is GCash presented what they have right now. Okay. The government's office that have signed up, what they have in the future. Like for example, they have this push for more inclusive projects for Islamic communities like Sharia. So they'll be learning the Sharia, Islamic finance rules, and they want to set up something like that, diba? Right. And then those know what they have. And then the next part was what is more of a consultation. There were questions asked. It was an open forum wherein the ministries would have their says, their questions answered, their apprehensions addressed, and all of those. So GCash actually will take all of those and probably customize a solution for BARM ministries, and as they have done for LGUs, nakipag-usap po siya sa BLGF para maipasa para maibigay yung opinion ng BLGF para yung LGUs makasign up. So that's why they have probably hundreds of LGUs signed up. So we have around 15 ministries and plus the other offices and agencies. We're nearing 30, if not above 30. So for us to sign up on that, maybe there's a next activity on with MFBM or with the OCM on how to NCOA, BARM, on how to customize a set of rules for Bangsamoro if needed. If needed, for consideration din na hindi rin lahat ng ministries or agencies is revenue generating, like wala silang transactions na kailangang bayaran. So hindi rin, I believe may mga policy, like may mga agencies tayo na policy lang sila talaga nakatutok. Yes, wala silang revenue generation gaya natin. It's not only revenue, GCash wants to go into the disbursement area. Like for example, in disaster response, what if yung disaster assistance mo through GCash na lang? So they've also invited MSSD and they'll up for further talks on how imagine mong 4-piece natin by GCash na lang. So hopefully they come up with a solution that fits our circumstances. Inshallah. But at the same time follows the proper rules. Yun ang pinakamadugo sa kahit anong financial transactions is kailangan mo i-verify yung account ng tao. Either gagawa sila ng bagong account for that transaction alone. Like it's a long journey, pero alhamdulillah we've started the trek. And inshallah we'll get to the destination. And it's good that a fintech like GCash has a public sector team. It's dedicated for government so when you heard transactions. kala namin dadali na si yung mga artista, pero hindi. So public sector kausap natin. So medyo seryoso. With that, sir, ano po ang ating mga insights or takeaways aside sa mga nabanggit yun na already? May dagdag pa bang insights or takeaways after nung workshops na gusto nyong ibahagi? I think that's it. There'll be further talks, more focused talks on that, and the ministries are happy to be there to listen to GCash and face to face with other ministries they want to partner with
they were able to initially address. So they would know, no, ang magandang takeaway doon is that the next meeting will be more focused. Like for example, if GCash wants to talk with MFBM, then they'll have to invite COA BARM and BLGF 12. And if Fast Cash would want their shelter assistance to be delivered more efficiently and for data management and collaboration in verification with MHSD, pwede ng next few another side pocket meetings would be GCash, MHSD, MSSD, and so the key takeaway is that we have more direction how to proceed with the talks, and we know we were guided very well by the by VP Ma'am Cleo. No? Kasi she really had this great grasp of the situation in government. So she was there to facilitate the discussions. Was she yung tipong was she the one who personally approached MHSD? Did GCash approach MHSD first, or did we reach out to them first? What was the spark that's initiated? What spark? No, we had this very it was in a way not that directly with GCash. Okay. We were aiming for Globe for text blast and for email assistance, and then but the thing is, since sister company ng GCash, in the meeting kasama na rin pong GCash, and we wanted GCash to be there din the same. So there will be other meetings with Globe Telecoms and for their text blast system, but the thing is the first team from that big chunk of big group of companies is GCash is the priority first, kasi one good thing is that they're in talks with the Secretary Amenah Pangandaman, and Amenah Pangandaman is very interested in how GCash can further help other government offices. At the same time, we are riding the DBM framework of open governance, going more digital. So parang hopefully down the line, it will be in the national level, it will be DBM, MHSD, and GCash. Inshallah, isang haba-habang journey yan, lalo na nasa policy making stage pa tayo, kaya ang ating policy development coordination regulation division ang nag-take charge. For a lot of things, we still have to imagine it first. Well, walang implementation kung wala pang planning. So with that, and what comes next para sa ating PDCRD, para sa ating ministry ngayon na natapos na yung workshops at may mga naka-plot na mga meetings ahead? Actually, no activity of MHS policy division is stands on the island. No, everything is interconnected to a bigger framework of having a more cohesive and unified and well planned out set of policies for BARM and for MHSD. This is part of a step going forward to a lot of to a bigger forum in 2023. So kung ano yung may napag-usapan natin sa Tawi-Tawi when we were there, kung ano may napag-usapan natin sa Cagayan, what the training that we had will bring all roads lead to October, the National Shelter Month. Ooh. We hope to come up with a very big event. If you remember last year's event in Asia Shelter Month. So wala pong Asia Shelter activity this year. It will be next year. We are cooking something with CRS. Probably a Bangsamoro shelter, something like that, or yeah. So parang wala akong alam dyan. Okay. So we're it's still half a year of 4 months pa down the road, but the planning starts now. And as I've said, this is part of, I believe the planning started long ago. So like every day, kahit na PDCRD ang isa sa mga tahimik natin na mga offices, like admin, and merong tayong mga divisions na talagang nasa face na ng ating mga articles. PDCRD yung tipong kailangan nila ng maraming meetings at maraming plannings at maraming paninigurado bago sila makalabas ng outputs. At ito isa sa mga testaments na yun. Like you go through a lot of meetings, a lot of benchmarking para masiguradong what is on paper will be safe and secured to release
Yes. for our public, and we appreciate it so much. And yung tipong congrats sa mga lipas na mga activities ninyo. Look forward na maging topic yun sa ating MHS Delivers. Pero with that, I believe napag-usapan natin ang ating meet ng ating activity. May dagdag po kayong may iba pa po kayong gustong idagdag tungkol sa naganap na workshop? Wala naman. It's really part of ang siguro madadagdag lang. Is this the part where we are reaching that point. Ang sunod na question ko is yung concluding message ninyo. Closing message ninyo. So that's it for the activity. It's we hope what, as you said, policy needs time to simmer and cook. Whatever happens will probably be served by when we show it to the BTA and to the very active chair of the Committee of Human Settlements right now. They probably would come up with the higher level of policy, or the minister himself level. So the thing is that no activity, you're right, no activity of PDCRD is, in terms of policy making and research, is comes out fully served na. Sometimes it's just a support to an upcoming activity. Speaking of support, like even itong GCash na activity, by the end of it, inshallah, kung ma-implement na siya, hindi rin PDCRD ang gagamit sa kanya. It would be our housing, para sa housing loan. It would be our ELUD for their business permits and etc. So talagang all of the paperwork is in order to assist the implementation of other divisions. Yep. So actually, in ang admin and finance, monitoring, evaluation, and policy research, not the regulation part. They're in theory about support. So we should be working in the shadows. Nobody sees us much. Paminsan itututok namin ng spotlight sa inyo paminsan. If the client is LGU, ELUD should be up front. If the client is beneficiary, housing is in front. If the client are partners from who builds houses, our contractors, it's planning part. So we're at the back, supporting with policies, with monitoring, with finances if needed. So I think that's how it goes. So okay lang din na rare kami dito kasi kami naman yung shy type. Ay, bagong discovery yun Pero yun po, sir. Gusto nyo po bago po tayo maghiwalay sa episode na ito, gusto nyo ng actual closing message na. The closing message is that we are, I join my brother here in saying that we are at the ICT month, and we are glad that Bicto is leading the way here. We know of their events, so this is just riding on that in going to priority number 2. Imagine, this is number 2 out of the 12 priorities of the Bangsamoro government. At may enhanced version tayo na bago na release from it's not another version, it's just it just adds a few more pero yes, it's really an improvement, an intended improvement from the first on the wordings of the first 12, pero my last point is that what we are doing is not just a fancy show off that we can go digital. We are going digital because it's like, do you watch X-Men? Do you watch the Avengers pala? No? Depende anong Avengers yan. Sige sir, try niyo. So, di ba yung pinakakalaban si Magneto, si Thanos, sino yan? Si Thanos. Going digital is something that we don't do for fancy stuff. It's really thing that we must do, because going digital is like Thanos is inevitable. Ay, sige, may mga natuwa na fans dyan somewhere. So, pero with that, yun po ang ating MHS discusses. Shukran, Sir Gads, sa inyong insight, sa inyong time, sa pagtanggap ng aming invitation. And good luck po sa susunod na mga activities ng PDCRD. Nandito lang po ang ICS para suportahan din ang mga support divisions at sections ng ating MHSD, ang ating Ministry of Human Settlements and Development. Pero with that, dito na po nagtatapos ang ating programang MHS Delivers. Asaan na ang magbibigay sa atin ng KKK? Asaan na siya? Where is Kuya Rakim? Jazz, baka ikaw ang makakabigay ng KKK sa lagay na ito?
Nawala po ang ating KKK segment deliverer na si Kabalay na Rakim. Kayo ba? Ikaw ba, Jazz? Jack and Poy kayo? O di kaya magbigay tayo 3 ng questions kasi surely lahat tayo nakinig sa talakayan ni Sir Gadi, right? Right? Ate Sally, ang mga staff mo. Dahil ng ating unang tanong para sa ating segmentong KKK, kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman nating programang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. At hindi na po natin patatagalin pa. Si Kuya Rakim ay magbabalik na sa kanyang upuan para sa ating closing. At para sa ating unang tanong, magbigay ng isang stakeholder o shareholder na naimbita ng MHSD sa GCash training workshop na ginanap. Ang ating pangalawang tanong, nagsimula ang partnership ng or ang attempted partnership ng MHSD with GCash dahil nauna nilang gustong makipagpulong kasama ang anong network service provider. So network service provider ang unang gustong makipagpulong ng MHSD sa kanila. Tapos after that, nagsimula na ang connection nila with GCash. Ano ang network service provider na ito? And ang ating huling tanong, meron po tayong inoobserbahan na selebrasyon ngayong buwan ng Hunyo na nakailang beses na banggit ngayong episodyo na ito. Anong selebrasyon po iyon? So it is blank month, kumbaga. Ulit ang ating unang tanong, magbigay ng isang shareholder or stakeholder na naimbita ng MHSD sa GCash training workshop. Second question, ano ang network service provider na naunang nakipagpulong sa MHSD bago kami nakonekta sa GCash? And ang ating huling tanong, anong selebrasyon ngayong buwan ng Hunyo ang nakailang beses nabanggit ngayong episode na ito na inobserbahan ngayon ng MHSD at ng BARM? But without further ado, dito na po nagtatapos ang ating programang MHS Delivers sa ngalan ng ating nabubuting Minister Hamid Aminuddin D. Bara, Deputy Minister Aldin H. Asiri, at Bangsamoro Director General Esmael W. Ibrahim, at sa ngalan nina ako po ang inyong kabalay na si Jasmine Langgi, at sa ngalan nina ako po ang inyong kabalay na si Anwar Rakim Jr. at sa ngalan nina sa ating head of ICS na si Salembay Abdullah, Hamsari Pala Almansor Ugaw, sa ating technical side na si Datu Nohos Daud at si Sir Rupert. Kami po ang inyong lingkod na laging nagsasabing lagi po nating tandaan ng ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building umma. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Joyeria Bintemran Muhammad, nagpapaalam po sa ating 224th episode at nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers mula sa inyong mga kabalay na tagapagbigay impormasyon ukol sa mga tulong at serbisyong teknikal, pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers.